Yeah. Mag-ano sila, yung mga illegal na mga trabaho dito sa atin, mabubuhay. Kaya siguro kampante tayo na parang Casey Judas, mabubuhay. Ang ganda ng Pilipinas eh. May araw, may ulan, may araw, may ulan. Grabe. May irrigation, ano pa. Everything is here. Kagabi, nakikinig ako sa history of the Bible, history of Melchizedek. Sa Holy Bible story, ang ganda. I-open nyo yung YouTube nyo. Hamrick. Pastor Hamrick. Hotel Alpha Mike Romeo India Charlie Kilo. Hamrick. Gary. Gary Hamrick. Ang galing ng story ng Holy Bible. Ang galing ng mga story dyan, hindi yan biro. Totoo nangyayari yan. Sabi ng atheist, hindi ako maniwala na may Jesucristo nagpakamatay. Sabi naman, hindi ito kay Hamrick. Sa taekwondo kay ibang pastor to, street preacher. Naniwala ka man kaya kay Aristotle, Herodocles, Dukol-dukol, kung ano-anong mga tao naniwala. Bakit ka naniwala? How much more kay Jesus Christ na isinulat yung buhay niya ng mga disipulo na namatay nga at nabuhay niya. Kasi sabi ng atheist, kasi walang ebidensya, wala siyang medical record. Yung mga pinapaniwalaan mo, may medical record ba yon? Hindi pa established ang hospital nun, wala pa. Medical record pa kaya? The account of the disciples were really true. Kaya naniwala ako kasi itong buhay natin, mawala tayo. Kaya hinahalo ko talaga ang Holy Bible dito. Kahit na ano bang ganda ng lugar natin, maangkin mo ang mga 30 na helicopters, 2 train, 50 eroplano, pag nagkasakit ka, wala talaga. Kaya balik tayo sa Holy Bible, kahit simple lang ang buhay natin. Bahala na si Lord magbigay ng biyaya. Alam mo si Abraham, 175 years old nung namatay. Nung 140 years old siya, bali 40 years old pa lang si Isaac, nag-asawa sa kay Keturah, si Abraham. Nakipag-usap ang Panginoon kay Abraham 140 years old, 150, 160, naging 35 years old yung panganay kay Keturah. 6 na anak. 6 na bayan yun. Ang isa doon, nasa Saudi nagpunta. Yan ang mga Arab. Kay Keturah galing yun. Kaya si Father of all nations, ito si Abraham. 6 na anak kay Keturah. Nawala na rin sila. Kasi sabi ng Holy Bible, mawawala tayo lahat. Kaya hindi ko sukat-alaan bakit may corrupt, may magnanakaw. Parang walang puso, walang respeto. Ang lahat na negative na adjectives ay sa kanila na. Nag-open lang ako ganito dahil ang topic ko ngayon is the same righteousness, anti-terrorism, anti-kutong. Dahil yung mga nangyayari sa Pilipinas, nagbunye, nag-celebrate kayo na masaya na kayo na kayo na ang nanalo, nasa palasyo na kayo, magnanakaw pa yung iba. Kasi pag may usok, may apoy yan, may apoy. Umusok yung insertion, umusok yung... How could you? Halos wala nga kakainin at ibili ng gamot yung mga tatanda. Pag senior citizen dapat sa atin, libre na ang mga procedure sa hospital, may maintenance na para sa gamot, di ba? Libre na ang pa-hospital ng mga matatanda. 100 billion? My goodness.
100 na high ace van, 100, mapunta lang sa wala, sa ghost project, sa bulsa ng isang tao, pambili ng buto, kawang gawa daw, DSWD magpunta doon. Magnanakaw naman yung regional director. Ha? Ng DSWD? Naka-Land Cruiser? Nakita ko lang yan sa sa Cambodia. Nagtaka ako, nagising ako from Vietnam. O nga pala, no? Hindi paninira to. Nung lumabas kami sa Vietnam, doon sa border, parang 6 kami, yung isang matanda doon, dalawang matanda 60 plus eh. Ang 66 years old doon na pastor, nahinga ng 5,000 pesos. I-multiply mo yan sa dong. Dahil daw ganito, parang hindi ko maintindihan eh. Corrupt eh. Ha? Parang 20 years behind sila noon. 2012 pa yun eh, matagal na. Kaya ngayon, sumisikat yung Vietnam. Pumunta kami sa War Museum. Kaya, ito, ingat lang pag pumunta kayo doon sa ibang lugar. Mayroon din mga corrupt. Mayroon din tayo dito, ha? Inborn ang corrupt sa atin, ang corruption. Talagang mahina ang utak natin na as if that we don't have the heart. Wala tayong damdamin, wala tayong tawag niyan, makatao na damdamin. Kaya na nakita ko yun, galing kami sa Vietnam. Pagdating namin sa Cambodia, nagising no? Sa bus eh. Siguro from itong travel namin, Vietnam to Cambodia, 12 hours. Then Cambodia to Thailand, mga 12 hours. Matagal din na travel, nakabus. Pagdating ko doon sa Cambodia, sabi nila Cambodia na to, nagising ako ganyan. Kita ko may hinihila na, ano yun, ang bilis-bilis. Ang motor pala, hinihila lahat, walang sidecar doon, hinihila. Ang galing, ang ganda, ang bilis. Ang dami. Tawag doon tuk-tuk. Kaya nang pag-uwi ko dito, 2012, nag-ipon ako ng mga materials. 2013, 2014, 15. After 4 years, 2016, tapos na. Mayroon ako motorcycle na may tuk-tuk na ako. Hinihila ko na. Nakita ni... nakita ni... Ha? Nakita niya sa bahay. Tapos may motorcycle with balancer pa naman ako. Hindi ako matutumba dahil 4 wheels. Nakita ko yan sa Cambodia. Talagang gusto ko. Kaya nagkaroon ako. Kaya lang mabigat kasi puro stainless eh. Daming pera eh. Pero okay lang, katuwaan lang. From point A to point B naman, pag nagabili ako ng gulay, isda, mga lamas, o papaya doon sa labas, hindi na ako mag 4 wheels. So, pag ayaw kong lumakad, yun, tok-tok. Ayan, gaya-gaya lang. Ito, Tupi, South Cotabato to. Ayan ang parang ayan umaakwa na. Makulimlim na. Makulimlim na Kaya maganda dito. Init, may init ng araw, may ulan. Kaya dito sa Tupi, ay my goodness. Grabe ang prutas dito. Ang papaya, pag nagbili ka, sabihin mo morado. Pulang-pula yun, matamis. May solo. Ang solo, yung matamis din na maliliit, 5 pesos per kilo. Ang morado, 10 pesos or 15 pesos per kilo. Pero doon na sa ibang bayan, siguro ang morado 45 na pesos at saka yung solo 20 pesos na. Pero dito galing yun sa Tupi. Maganda ang lugar namin. Kaya parang kampante lang din ang tao na resilient masyado dahil nandito na lahat. Biyaya ang Panginoon yan. Hindi yan matatawaran.
We are the most select people of God. Yun sa akin binabaptize ko yan sa Philippines. Select people of God. OFW ganyan, may heart for humans. Hospitable, respectful. Nandun ang anak ko sa Canada Siya na ang pinaka zone. Pumasa na siya sa exam, interview. Siya na ang parang manager ng mga more than 200 employees and guests. Maging head na siya. Ngayon kasi at present, second lang siya. Assistant lang siya. Pinipili siya dahil siyempre yung anak ko doon babae. Missionary yun, waywam. Nagpipreach yun sa mga churches. Ibang klase yun, pastora Nurse. May 2 anak. Yung husband niya taga Marvel din, yung piloto pero hindi naglilipad, sa lupa lang. Pero finish sa aeronautics school, flying school doon sa Canada. Ang kulang kasi sa Pilipinas ang respeto Pag wala kang respeto, talagang pwede ka mag-corrupt. Yeah. Pag walang respeto, pwede ka mag-corrupt. Minsan sinasabi ko sa vlog na bastos. Bahala na kayo, hindi man ako pastor. Vlogger lang ako But I am the most honest person in the whole world. We were and we are anesthesiologists. Hindi kami nagbibiro. Kaya ako, naawa ako sa mga tao pag may sakit. Dahil kung ako may pasyente, gusto ko talaga mabuhay siya. Gusto ko mabuhay yung aking mga pasyente. Ayaw ko silang mamatay. Since late 1980s or year 80s sa medical school na ako, nag-duty na sa hospital, nag-anesthesia na ako. Pag nakita ko yan, maawa talaga ako sa pasyente, lalong lalo na itong maliliit na newborn na walang puwit. Perforate anus, walang butas yung puwit. Galing sa bundok yun, walang pera yun. Talaga sabi ko, grabe to, wawa cute pa ng bata, maliit Walang pera yan ibabayad. Kasi may heart ka for humans, not against humans. Love for mankind. Diba? Ayun, may niyog kunin natin, kawawa naman pag ang motor niya. Ayun nasa daan, baka maipit ng motor. Makinig lang kayo sa akin. Kahit wala kayong nakikita na mukha. Just listen to me. Binubuhay ko yan. Lahat, halos zero accident, zero lapses. Kasi ang aming parang charter, never commit mistakes. So kailangan mo ang talagang magbabantay ka ng gamitin mong utak mo ng
tunay na tunay. Nawala na. Naipit na. Tumilapon, no? Wala na. Naipit ng mga sasakyan. Coconut husk. Yun ang hanap buhay namin. Honest living. Huwag kang maging GMRC. Hindi good manners and right conduct. Ginagawa na mga palusot-palusot dyan. Clandestine operation ng mga governor, mayor, representatives, and Congress. Kotong Tolonges. Ayan, see? Yan ang GMRC. Hanap buhay? Wala. Mali yung hanap buhay nyo, sir, madam, your honor, Mr. Chair. Ha? Kaya ito, nagsasalita lang ako dito, kahit papano. May laman to. Ha? Hindi ako nagbibiro. I'm telling the truth with honesty, integrity. Huwag na tayo magbiruan. Let us take this life seriously. Serving others. Ayaw nyo maniwala sa akin makasarili kayo You're selfish. Kaya maraming mga kurakot, mga kutong. Yan, inisip ko kanina papunta dito. Mga 15 minutes away from home lang ito From Coronadal City. Motor. 3 lanes. 6 lanes to lahat 3 sa kabila, 3 sa kaliwa, 3 sa kanan, ganyan. Ang motor ayaw talaga doon sa shoulder or sa outermost lane. Ayaw talaga. Nasa fast lane siya sa middle lane, pero mabilis pa rin yan. Motor, tricycle lang Sabi ko, grabe naman tong ginawa ng mga parang walang respeto. Siguro pag masagi mo yan, iiyak yan. 3 sila sa isang motor. Durog-durog siguro yung pag nasahagi yan ng mga 4 wheels. Parang walang respeto. Doon papunta sa Maitom from Jensen. Naku, grabe, ayaw tumabi. Feeling great. My goodness. Sige, bye-bye na. November 22, 2025. Papabot. Yan. Napapala natin sa dito sa mundo. Ingat lang, good life, be well, and always do good to fellow men. Bye-bye. Okay. God bless us all. God bless you and keep you. God shines His face on you and be gracious unto you. God turns His face upon you and give you peace. In Jesus' name, Amen. More
Bye-bye. God bless you.